Mga kaibigan, meron na naman po tayong tatalakayin at hihimay-himayin na video upang maunawaan po natin ang mga maling aral na itinuturo nila sa sanglibutan, mga kaibigan. Ang video na ito ay isang reaction video doon sa mga aral ng Katoliko at ang aral ni Brad Ellis Soriano na taga MCGI. Panoorin po natin ang video. Ito mga kaibigan, sa oras na ito, gusto ko pong magbigay ng reaction video tungkol po sa pinalabas na video itong si Wendell Talibong. Na si Wendell Talibong, mga kaibigan at mga kababayan, kinontra niya yung sinabi ni Kuya Kim o trivia ni Kuya Kim tungkol po sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo, na kung saan sinabi ni Kuya Kim na imposible na si Kristo ay maipanganak sa December 25 kasi sa araw na yan, ayon kay Kuya Kim sa kanyang na-research, ay napakalamig sa Bethlehem at snow pa, mga kababayan. At ito ay pinamalian ni Brother Wendell Talibong, na kung saan pinatunayan niya na hindi totoo yung sinabi ni Kuya Kim. Ito mga kaibigan, panoorin po natin yung video ni Wendell Talibong. Ang tanong, December 25 nga ba pinanganak si Jesucristo? Ayon sa mga eksperto, imposibleng pinanganak siya ng Disyembre dahil sa sobrang lamig ng winter sa Bethlehem, imposibleng ipinanganak siya sa isang sabsaban. Pinanganak si Kristo ng spring kung saan naglabasan ng mga hayop at mainit-init ng panahon. Ito ay mga buwan ng Marso, Abril o Mayo. Kung taon naman ang pag-uusapan, 4 AD ang birth year ni Kristo, ang taon kung kailan namatay si King Herod. Bakit December 25 ang Pasko o selebrasyon ng kanyang birthday? Nung unang panahon sa Europa at Middle East, December 25 ang pinakamahalagang araw para sa mga pagano dahil ito ang araw ng pista ng Natalis Solis Invicti. Ito po ang birthday ni Mithras, ang Iranian sun god. Dahil ginusto ni Emperor Constantine na maging popular ang Kristyanismo, sinabay niya ang pagdiriwang ng birthday ni Jesus sa mahalagang kapistahang pagano. Yun ang maling trivia ni Kuya Kim Atienza na ang December 25 daw umano ay una, ito'y kapistahan ng mga pagano at dineklarar ni Emperador Constantino. Ang maling trivia na ito ay ginagamit ni Cesar Sineta ng Iglesia ni Cristo at yung isang Muslim vlogger na pinatunayan daw ni Kim Atienza na hindi talaga December 25 dahil ang December 25 napakalamig daw tuwing December 25, lalo na sa Bethlehem at sa Jerusalem. Ito din ang argumento ni Eliseo Soriano na paulit-ulit, mga kapatid, at sa iba pang mga sikta. Ngayon, ibubuking natin sila. Samahan niyo ako. Una, yung sinabi ni... Yan. So, ayon kay Brother Wendell, mali daw si Kuya Kim doon sa kanyang sinabi na imposible na si Kristo ay ipinanganak sa December 25. Kasi ang batayan po ni Kuya Kim, ayon kay Wendell Talibong, napakalamig daw doon sa Bethlehem sa December 25. Kaya yun ay hindi totoo. Alam nyo mga kaibigan, tama naman hindi naman dapat batayan yung napakalamig doon po sa Bethlehem sa December 25. Kaya malamig, kaya hindi malamig, hindi dapat batayan na imposible na si Kristo ay naipanganak sa December 25. Wala tayong argumento doon, no? Pero ang gusto ko pong pamalian dito, o hindi po ako naniniwala dito sa sinabi ni Wendell Talibong na hindi siya naniniwala kay Kuya Kim na December 25 ang kapanganakan ni Kristo dahil hindi daw totoo na malamig. Hindi daw totoo na malamig. So, pakinggan muna natin mga kaibigan bago bigyan po natin ng mas maraming komento po ito.
Maganda ito mga kababayan. Kim Atienza, nagkakopya-kopya lang ito sa ibang sikta. Ang Iglesia ni Manalo, ginagamit nila yung Pati Aklat daw ni Brother Katoliko, Eli lalo na ang Mali daw. Handbook of Christian Faith and Customs, na ito daw nagpapatunay. Ito daw si Brother Eli ay mali daw kasi nagpapakita si Brother Eli ng video na mayroon pong larawan na kung saan doon sa Bethlehem ay napakakapal ng yelo. Hindi daw yung totoo ayon kay Wendell Talibong, mga kaibigan. Christmas ay sa pagano? Pansinin ninyo. At ng isang nagngangalang Francis X. Weiser. Ganitong kanyang sinasabi sa page Iglesia ni Cristo 61. yan. Ang pagkakapili sa ika-25 ng Disyembre ay na-impluensyahan ng katotohanan ang mga Romano mula sa panahon ni Emperador Tama. Aureliano 275 ay nagdiwang ng kapistahan ng Diyos na araw, Sol Invictus, ang hindi mapananaigang araw sa araw na iyon. Ang ika-25 ng Disyembre ay tinawag na araw ng kapanganakan ng So, kung mapansin ninyo dito, maling-mali din ang researcher ni Kuya Kim dahil ang Sol Invictus Sa history o sa kasaysayan, nababasa yan sa kasaysayan na talaga sa mga Imperial Roma na sila po ay nagse-celebrate ng kapanganakan itong si Sol Invictus, na kung saan ayon sa mga nagsasabi nakigaya itong Iglesia Katolika doon sa araw na kung saan ay nagdidiwang ng mga paganismo, mga kababayan. Tapos, nagsimula hindi kay Emperor Constantino. Si Emperor Constantino, 312 Anno Domini, stopped the persecution of Christians and he made the Catholic Church as the official state religion of the Roman Empire. Pero wala tayong mabasa diyan na siya nag-utos na ang December 25 ay ipagdiwang ng simbahan Katoliko dahil pagdiriwang ang kapanganakan ng Sol Invictus. Wala tayong mabasa diyan. Pero una, ito ang dahilan kung bakit tutol ang INC. Pero alam nyo ba, sa kanilang mga lumang pasugo kaniadto, noon pa man, nako, may pagdiriwang pala sila ng Christmas, mga kapatid. Yan, may pagdiriwang din daw. Tingnan natin, sisilipin natin. Okay, isa-isahin muna natin. Itong sinabi ni Kim Atienza kaugnay sa kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo na una, di daw umano ito ang kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo dahil malamig. Ito. Ang tanong, December 25 nga ba pinanganak si Jesucristo? Ayon sa mga eksperto, imposibleng pinanganak siya ng Disyembre dahil sa sobrang lamig ng winter sa Bethlehem, imposibleng ipinanganak siya sa isang sabsaban. So napansin nyo, imposible daw umano ayon sa mga eksperto. Una, sino kayang eksperto ang tinutukoy niya na imposibleng ipanganak ang ating Panginoong Hesus sa Bethlehem dahil napakalamig daw? Imposibleng ipinanganak siya sa isang sabsaban. Pinanganak si Kristo ng spring kung saan naglabasan ng mga hayop at spring na ipinanganak. Sobrang lamig daw ng winter sa Bethlehem. Etong trivia na maling-mali talaga ni Kuya Kim ukol sa Pasko, ito ang ginagamit din ng mga anti-Katoliko, sila si Sasirita ng Iglesia ni Cristo Tatag ni Felix So yan yung video ni Kuya Kim na kung saan ay pinamalian ni Brother Wendell na hindi daw totoo na si Kristo ay naipanganak sa December 25 at imposible daw ayon kay Kuya Kim, ayon sa kanyang na-research na imposible daw na si Kristo maipanganak sa December 25 kasi malamig sa Bethlehem. At nung naipanganak daw ang Panginoong Jesucristo ayon sa research ni Kuya Kim ay yung mga tupa ay nasa param na kung saan yun po ay nasa Biblia naman.
na nung ipinganak ang ating Panginoong Jesucristo, yung mga tupa wala doon sa sabsaban, kundi nandun po sila sa parang na kung saan ay ipinapastol ng mga pastol ng tupa, mga kaibigan. Ya? Kaya si Maria at saka si Jose, nakapunta sila doon sa bahay ng mga tupa at doon sa sabsaban, ipinahiga ang ating Panginoong Jesucristo dahil wala ngang tupa doon. Tama naman yung sinabi ni Kuya Kim, nasa Biblia yon, mga kababayan. Kaya lang, yung sinabi ni Kuya Kim kasi na imposible dahil napakalamig. Sa akin mga kababayan, napakalamig man o hindi, kung si Kristo ay naipanganak talaga sa December 25, wala tayong tutol doon, mga kababayan. Pero, ang argumento ni Wendell Talibong, kaya hindi daw totoo yung sinasabi ni Kuya Kim dahil hindi naman daw totoo na sa Bethlehem ay napakalamig sa December 25. Panoorin natin mga kaibigan yung patunay ni Wendell Talibong kung paano na sinabi na hindi totoo si Kuya Kim dahil hindi naman daw totoo na December 25 ang kapanganakan ni Kristo dahil hindi daw malamig. Take note yung patunay ni Wendell Talibong na naipanganak si Kristo sa December 25, hindi sa Biblia, kundi ayon sa nabalitaan niya na sa December 25 dun sa Bethlehem ay hindi po malamig. Tuloy po natin. Maganda ito mga kababayan. Lalo yung Muslim din na ginagamit nilang batayan na mali ang simbahang Katoliko. Una, hindi naman batayan yung trivia ni Kuya Kim. Lalo yung batayan. Na reliable talaga na source para patunayan na hindi totoo ang December 25 na kapanganakan ng ating Panginoong Hesus dahil alam niyo naman, kopya-kopya lang ito mga iba't ibang. So dahil hindi totoo, dahil hindi siya totoo na malamig, totoo para sa iyo na December 25 nga si Kristo na ipanganak. Wendell Talibong, sige nga, patunayan mo nga yan. Kung talagang si Kristo ay naipanganak sa December 25, o ano patunay mo? Panoorin natin kung ano yung patunay ni Wendell Talibong, mga kaibigan. Sikta, lalo na ang sources, itong researcher ni Kuya Kim. Bakit? Natural, doon nakakopya yan sa anti-katolikong referensya, kaya ang resulta ay diferensya. So mali ang info na ibinigay ni Kuya Kim. Yan. Yun Bakit po mali? yung, Una, ang December... yun po yung patunay ni Wendell Talibong na mali si Kuya Kim dahil yung kanyang na-research ay doon sa referensya na kung saan kalaban ng Iglesia Katolika. Tandaan nyo po mga kababayan, ang sinabi ni Wendell Talibong kung bakit si Kuya Kim ay mali dahil yung na-research na pinagkunan ni Kuya Kim na balita na si Kristo ay hindi totoo na ipanganak sa December 25 dahil mali daw o kalaban daw ng Iglesia Katolika yung referensya. Pinapalabas ni Wendell Talibong na yung kanilang history ng Catholic, yun po yung tamang history at yun po yung totoo at walang kasinungalingan, at yung kunan ni Kuya Kim na research doon sa kalaban ng Iglesia Katolika, yun daw ay mali ayon kay Wendell Talibong. At ang patunay ni Wendell Talibong, medyo nakakatawa ito mga kababayan, yung patunay ni Wendell Talibong na si Kristo ay naipanganak sa December 25 dahil hindi naman daw malamig sa Bethlehem sa December 25. Take note hindi sa Biblia ang patunay ni Wendell Talibong na si Kristo na ipanganak sa December 25, kundi ayon sa sinabi ng mga research niya din. Mga kababayan, panoorin natin. 25 daw, ang
ang sabi niya, napakalamig sa Bethlehem, sa Jerusalem, Lamig. napakalamig din. Pero sa December 25 mismo, yung mga kasama natin, Yun. muli natin ipakita ha, mga kasama natin na nakabase sa Jerusalem, sila si Bro Juvan, Ay, Bro sila Juvan. si Bro Tim, Yan. pinakita nila O, ano? kung makapal ba ang hilo dahil yun ang argumento Yun. ni Eliseo Soriano. Yeah. Pansinin ninyo mga kapatid, ito ang ating mga kasama na nasa area, ipinakita nila kung tama ba yung pahayag ni Kuya Kim Atienza, Yan. yung mga pahayag sa mga ministro ni Philip. Tandaan nyo mga kaibigan, yung sinabi ni Kuya Kim na walang pastol, walang tupa doon sa sabsaban, kaya doon inihiga ng Panginoong Jesucristo. At yung mga tupa, ayon sa Biblia at sinabi din ni Kuya Kim, ay yung mga tupa nasa param na kung saan ay kumakain po sila doon ng ating gabi. Yan ay nasa Biblia. Tama naman, no? Pero yung sinabi ni Kuya Kim na malamig sa Bethlehem at meron pong snow doon sa December 25, yun po yung wala sa Biblia. Pero hindi po yun ang batayan, Wendell Talibong. Kasi ang batayan po ni Wendell Talibong na naipanganak si Kristo sa December 25, hindi po sa Biblia. Heto, mga kababayan, heto ang paliwanag niya. Eliseo Soriano na tuwing December 25 ang Bethlehem, ang Jerusalem napakakapal daw ng yelo. Ito ang ating mga kasama. Ating lahat, mga kapuntos. Merry Christmas. So heto yung isa sa mga nagbigay ng video mula sa Jerusalem at papatunayan niya na sa araw na iyan ay December 25. Well, hindi natin alam kung December 25 nga, pero sige, December 25 nga kung December 25. Ayon sa kanyang video na ipinakita, wala naman daw snow. Kung saan si Maria dumalaw kay Elizabeth doon sa church na yan. Yan daw yung church kung saan naroon si Elizabeth at dumalaw si Maria sa kanyang pagbubuntis. Panoorin natin, tingnan natin yung location, no, mga kaibigan. Wala naman tayong alam doon sa location Baptismo class, Bro Jando, nandito po tayo sa harapan ng gate ng Church of Visitation Yan, Church of in Karem, Jerusalem. Karem, Jerusalem. Ito ito po, Asa mga yelo dyan. Ayan, asa in Karem, Jerusalem. Malapit ba yan sa bro? Sa Bethlehem, bro? So, sa kabila ito ng Bethlehem, yun nga po si John the Baptist. Yan, may larawan Dito po nagkasalubong, binisita ni Mama Mary, si St. Elizabeth, sa bundok na ito. So, ito yung church. Yun yung lugar kung saan dinalaw ni Mama Mary si St. Elizabeth. Yes, Ken. Opo. Okay. So, anong klima dyan, Brother Romel? Anong klima ngayon? December 25, anong klima dyan? Medyo malamig na po. 11 degrees po ngayon. Mag-alas 3 na po ng hapon. Sa Karem, dahil ito'y sa baba ng western part ito ng Jerusalem po. So yung Bethlehem ay nasa east banda, konti ng Jerusalem. So walang snow. Kasi pag nag-snow yung Bethlehem, kung saan sinilang po ang ating mahal na Panginoon, mauna po ito ng Jerusalem kasi mas mataas ito kaysa sa Bethlehem po, So dito po tayo, sa Visitation Church. St. Karem, dahil sarado po, siguro dahil sa gira, napiktuhan. So,
galing ko lang po sa Church of John the Baptist Catholic Church. Pero dadaanan po natin, siguro mga 5 minutes baka doon na tayo. So, itur ko po kayo kung mararapatin. Dadaan po tayo sa Mary's Spring. Ito, napakataas ito na bundok. Yan yung lugar kung saan ay dinalaw daw umano ni Maria si Elizabeth nung siya'y buntis. Yan yung lugar, yan yung puntok, mga kaibigan. At dyan din daw itinago ni Zacarias si Elizabeth nung siya'y buntis dahil nahihiya daw dahil matanda na, kaya itinatago. Ewan ko, wala naman sa Biblia yung itinago, pero hindi naman po yun ang ating issue dito. Pero ang gusto ko lamang pong patunayan sa inyo, mga kaibigan, na miski walang snow dyan, hindi yan pwedeng batayan para sabihin mo na naipanganak nga sa December 25 ang Panginoong Jesucristo. San Zacarias, di Santa Elizabeth, nung nabuntis siya kay St. John, the Baptist. So, okay lang po, Bro Jando, na pupunta na tayo sa kung saan naglaba, uminom ng tubig at nagtigib ang ating mahal na inang Bering Maria. Kakabuntis niya lang sa ating Panginoong Jesucristo. At 6 na buwan noon, nung pagbisita po ni Mama Mary ko rito sa lugar na ito, ang pagbubuntis ni Santa Elizabeth. Okay. So, okay. Mga 5 minutes, nandun na ako, tingnan niyo lang ang paligid ng Jerusalem and Karem. Walang snow, mainit. Yeah. Ang aking pawis ay hindi snow, kundi sa init ng araw. Okay, Merry Christmas! Ang temperature ngayon dyan is 11 degree. Sa 11 degree temperature, pwede ba ilabas ang mga tupa? Lalabas yung may snow. Pwede. Kung merong snow, Brother Romel, ang tupa ba pwede bang ilabas? Yes, pwede. Nandyan acknowledge si Pisma Juban, pumasok sa Zoom, ngayon. So, yun. Nasa Mudin ngayon si Pisma Juban. Shalom, Pisma Juban. Andiyan na si Brother Juban. Wait lang, konti na kulos, Brother Juban. Okay, Brother Juban. Kumusta ka na dyan, Brother Juban? Ay, shalom, shalom. Mga kapatid, pupuntutin. Nasaan ka ngayon, Brother Juban? Yes, dito, bro, dyan daw, sa Israel pa rin. Ay, tama ba yung Israel? Walang peke yan, Ayun, yan, talaga. Ito. Plug nila para naman clear naman sa mga kapatid natin, nasa labas ng pananampalataya. So, mainit, nakakita sa mas mataas kasi. Mas mataas yung area ni Jerusalem. Yes, I don't know. Mababa yung area. Siguro. Melting. So, bro, mas mainit dito, bro. Pero 15 to 20 minutes ako away kay Bro Romel. So, dito, naka-short pant pa tayo. Bro, dyan to, medyo mainit. Sabi kasi sabi ni Bacalaris, bro, hindi daw pwede maglabas ng tupa ngayon, December 35. Dahil malamig daw dyan. Ay, bro, dyan to, hindi totoo yun. Dahil way back 2020, nagpalabas tayo
Lalo, no? Yung mga tupa, pwede. At saka, yes, ayon sa... So ayun po yung patunay ni Brother Wendell na hindi totoo si Kuya Kim dahil napatunayan niya ayon sa kanilang mga video na vinidyo ni Brother Juban, ni Brother Romel, na yung Bethlehem at saka yung Jerusalem ay wala naman daw snow doon. Kaya hindi daw totoo na malamig dahil ayon kay Brother Juban ay mainit, naka-shortpan nga pa daw siya at naka-t-shirt, ano? Pero doon sa Jerusalem na kung saan lugar ni Elizabeth nung araw ay naka-coat po si Brother Romel, Romel ata pangalan nun, ano? Pero 11 degrees daw, wala namang snow. Kaya hindi totoo ayon kay Wendell Talibong na ang Panginoong Jesucristo ay hindi na ipanganak sa December 25 dahil wala naman snow sa December 25. Kaya yun ang patunay. Yun ang patunay, Brother Wendell, yan ang patunay mo. Na si Kristo na ipanganak sa December 25 dahil walang snow. Ang ganda yung patunay mo, Brother Wendell, pinamalian mo si Kuya Kim dahil sinabi ni Kuya Kim na siya po ay naka-research ng maling referensya dahil kalaban ng Iglesia Katolika yung referensya niya at hindi totoo yung kanyang sinabi na si Kristo ay naipanganak sa December 25 dahil malamig doon sa lugar na yon. Yun kasi yung patunay din ni Kuya Kim ayon sa kanyang na-research na hindi imposible na may panganak si Kristo sa December 25 dahil napakalamig sa araw na December 25. Kaya hindi pinanganak. Yun po yung sinabi ni Kuya Kim ayon sa kanyang na-research. Pero sa Biblia, mga kaibigan, ang patunay na hindi po naipanganak si Kristo sa araw na kung saan merong tupa doon sa sabsaban dahil yung mga tupa nandoon sa parang na kung saan kumakain sa gabi na ipinanganak ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya tama naman, walang tupa ron. Pero ganun pa man, wala man snow sa December 25 doon sa Bethlehem, hindi yun sapat, Wendell Talibong. Napaka ano naman yung palusot mo. Nililin lang nyo lang ang mga tao. Tama yung sinabi ni Kuya Kim ayon sa mga kasaysayan na ating nabasa rin na si Kristo, mga kababayan, hindi na ipanganak sa December 25. Kasi Catholic Encyclopedia ang nagsasabi December 25 ay hindi pinapatunayan ayon sa libro po ninyo dahil ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo doon po sa Catholic Encyclopedia, mga kapatid, ay walang nakakaalam ayon sa libro po ninyo. Libro nyo nga nagsasabi, hindi alam, walang nakakaalam. Tapos ikaw, Wendell Talibong, pinapatunayan mo na naipanganak ang Panginoong Jesucristo December 25 dahil sa video ni Brother Jovan at saka si Brother Romel na doon sa Jerusalem ay wala namang snow, doon sa lugar kung saan ipinanganak ng Panginoong Jesucristo ay wala naman snow at yung mga tupa pwede naman lumabas. Yan ba yung patunay? Yan ba yung katotohanan na sinasabi mo, Wendell Talibong, na yun ba yung totoo na ang Iglesia Katolika ay tama na? Tingnan natin, mga kaibigan. Ano nga ba ang totoo na kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo? Sapat ba na batayan yung walang snow doon po sa Bethlehem sa December 25 upang maniwala tayo kay Wendell Talibong na December 25 nga naipanganak ang Panginoong Jesucristo? Ayon sa Biblia, mga kapatid, meron po akong gustong ipakita o ipanood sa inyo. Video po ito ng ating kapatid na Eli. Ito ayon sa Biblia, anong buwan maaari ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo?
ito, Wendell Talibong, hindi ayon sa video na ipinapakita mo. Kundi ito ay ayon sa Biblia. Ayon sa Biblia. Makinig po kayo, mga Katolikong nakasubaybay. Kung ano po yung ayon sa Biblia na ipinanganak ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kaibigan, tinapos muna natin na panoorin ang video clip na parte ng Catholic. Si Brad Esel ay sumisingit naman sa pagdepensa o pagpamali dun sa sinasabi ng Wendell Talibong sa Catholic, mga kaibigan. Ngayon, ang video na atin napanood ay video na original na kay Kuya Kim. Ngayon, ginawan ng reaction video ni Wendell Talibong ng Catholic. Pagkatapos naman ay ginawan naman ng reaction video ni Esel na ito naman ang ating ina-analyze ngayon, mga kaibigan. Ang tindig ng Kuya Kim ay hindi raw December 25 ipinanganak ang Panginoong Jesucristo dahil malamig daw doon sa Bethlehem. Si Wendell Talibong naman po ay tinitindigan niya na December 25 daw ipinanganak ang Panginoong Jesucristo dahil hindi naman daw malamig o hindi naman daw masyadong malamig ang lugar kung saan ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo. Mga kaibigan, itong si SLTV naman po ay tumitindig parang defensor ni Brad Eli Soriano ng MCGI sapagkat yun ang pinaniniwalaan niyang tama. Ayon naman sa aking side bilang kaanib sa Church of God Born Again Christians, mga kaibigan, ang dalawang iyan ay parehong mali. Alin po ang sinasabi kong parehong mali? Ang Catholic ay mali sa kanilang paniwala na ang Panginoon Jesucristo ay ipinanganak ng December 25. Ang pangalawa, si Brother Eli Soriano ay mali rin ng kanyang haka o kanyang kwinenta ayon dun sa nabasa niya sa Biblia ay pumapatak daw na September ang kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo ay mali rin sapagkat ang kanyang mga sinasabi, mga kaibigan, ay sarili lamang niyang pangunawa na hindi iyan mga nakasulat sa Biblia, mga kaibigan. Mamaya kapag napanood natin ang paliwanag ni Brad Eli ay unti-untiin natin i-analyze kung saan siya nagkakamali at ang mga sinasabi niya, mga kaibigan, ay nanggagaling lamang sa kanyang sariling unawa. Ituloy po natin ang video, mga kaibigan, nang sa ganun ay maunawaan natin na si Brother Eli Soriano ay nagtuturo ng mali tungkol sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Tuloy po natin ang video. Deklara 274 AD. Idiniklara naman ng Papa sa Roma ang selebrasyon ng birthday ni Cristo 330. O lumalabas, nakigaya ang Papa sa Roma sa selebrasyon na idiniklara naman ni Aurelia na Roman Emperor noong 274. More or less, 330, 274, mahigit 50 taon na kumbinsi ng pagdiriwang ng mga paganong Romano para ipagdiwang din ang birthday ni Cristo ng December 25. Makikita mo, hindi ito coincidence eh. Merong factor na behind the history.
Kasi sila rin ang may sabi sa kanilang aklat na nung unang 300 taon, pinagdiriwang daw ng iglesia Tingnan mo. ang kapanganakan ni Kristo ng Epiphany o January 6. Ano dahil? Meron na po pala kayong pagdiriwang sa kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. January 6. Meron na po pala kayo. Bakit nyo nilipat? Kasi hindi po kayo sigurado na talaga kung ano ang kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Hindi kayo sigurado Pero ayon sa video ni Wendell Talibong, talagang pinapatunayan niya, totoo December 25. Sabi niya, kasi walang snow naman doon. Yun po yung patunay niya. Tuloy natin yung paliwanag ni kapatid Nelly. Bakit inilipat nyo sa December 25? Noong 330. Doon pala sa unang 300 taon, pinagdiriwang ng January 6. Anong naging impluensya at dahilan? Bakit pagkaraan ng 300 taon, to be exact, 330 AD, ginawa niyo December 25? Kasi ang posibilidad, nakigaya na kayo dun sa idiniklara naman ni Emperor Aurelian noong 274. Nauna sila ng kumigit-kumulang 50 taon. Nauna sila na nagdidiwang ng December 25 para dun sa kanilang Diyos-Diyusan na soli. Baka hindi naman po sila nakigaya, no? Baka hindi naman po sila nakigaya. Baka dati. Baka dati o di kaya baka naman yun talaga ang pagdiriwang nila. Nilinlang lang ang tao, mga kababayan. Invictus. Kasi meron na raw silang pagdiriwang January 6 Ano naka-influensya sa inyo? Bakit pinalitan nyo ng December 25? Kasi merong malaking pagdiriwang sa Roma, later Roman Empire, ng Sol Invictus. At yun ay iniklara ni Aurelian noong 274. So mas nauna yung pagdiriwang ng paganong Roma sa birthday ng kanilang Diyos-Diyosa na araw, nauna sila ng mayroong 50 taon. Ang Kristo naman di pinanganak ng December. Ang nakakalungkot, pag nagdiriwang ng December ngayon ang buong mundo, nakikipagdiwang kayo sa piyesta ng isang hindi tunay na Diyos, ng isang Diyos-Diyosa. Kaya lalabas, hindi talaga si Kristo ang ipinagdiriwang Ang ipinagdiriwang talaga, iba. Hindi ang kapanganakan ng tunay na Diyos na Kristo na ayon sa Biblia. Narinig po natin mga kaibigan na sinabi ni Brother Eli Soriano na ang ipinagdiriwang ng buong daigdig tuwing December 25 ay hindi ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Totoo po yan mga kaibigan. Ang ipinagdiriwang ng buong daigdig simula ng 24 ng December hanggang January 1 the following year ay hindi kapanganakan ng Kristo ng Diyos. Mga kababayan, yan po ang paniwala namin dito sa Church of God Born Again Christians. Ang paniwala ng Catholic na ipinagdiriwang ang kapanganakan ng Kristo ng Diyos ng December 25 ay mali. Ang kay Soriano naman mga kaibigan na nag-estimate na siya, eto kasunod pa ng video na ito, magpapaliwanag siya, mangangapa siya ngayon, maghahanap siya ng pagdudugtong-dugtongin niyang kwento nang sa ganun makarating siya sa punto na September ang kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo. Yan pong estimate niya na yan mga kababayan ay haka-haka lamang niya yon. Dito natin napatunayan na ang taong yan, ang mangangaral na yan, ay isa rin siyang bulaang mangangaral. Tandaan ninyo yan mga kapatid, mga kaibigan. Ang Eli Soriano na yan, napakaraming naniwala sa kanya. Pero ngayon, inilalabas niya SLTV na dapat malaman
ng pamunuan ng MCGI, nang ginagawa niya ay lalo lang kumakalat ang mga maling aral at turo ng MCGI. Mga kababayan, hindi natin alam kung anong purpose, kung talagang totoo nga ba na si SLTV ay mapapakinabangan ng MCGI o hindi. Samantalang kami po dito, hindi namin gagamitin ang mga video ng MCGI kung walang matututunan, kung walang kukontrahin. Kaya namin gagamitin yan para maisiwalat, mai-expose ang mga maling aral ng MCGI, mga kaibigan. Ngayon, kung walang kukontra sa mali at laging naririnig, ay lumalabas na parang tama. Tandaan ninyo yan, mga kaibigan. Ang mga itinuturo ng ating brother Eli Soriano ng matagal ng panahon, at kapag walang kukontra dyan, parang siya na rin ang tama. Mga kaibigan, nandito kami ngayon, nandito ako ngayon, mga kaibigan, na nagsasabing mali ang aral ni Soriano tungkol sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Sino man sa inyo dyan sa MCGI, tumindig kayo, depensahan ninyo ang inyong relihiyon. Isa pa ang aking sinasabi, ang MCGI ay walang kaligtasan sapagkat mali ang pangalan, mali ang bautismo, mali ang pagtatala ng mga pangalan. Yan, mga kaibigan, na kung sino man ang matapang-tapang dyan sa inyo or pinakamagaling sa MCGI, madali lang akong hanapin, mga kaibigan. Huwag na lang kayong pikit mata na lang na nakita na nga natin na mali ang mga turo ni dating pangkalahatang tagapamahala at founder ng MCGI, ay mananatili na lang kayong mali. Magsuri kayo. Sinabi rin ng Brad Eli noon na kapag may nakita kayong mali sa kanya, ay iwanan nyo siya, wala daw problema. Tandaan ninyo yan, sinalita niya yan, mga kaibigan. Ituloy po natin ang video at sasagutin natin at hinahanap natin kung sino ang titindig sa inyo dyan. At maghaharap po tayo sa talakayan o kaya sa debate. Tuloy po natin ang video. Ang pinanganak dyan, Diyos-Diyusan ng Imperyo Romano. Ngayon, sa Biblia po, ang ating pagkukunan ng batayan kung ano talaga, buwan. Napansin ko lang po, putol ang video. Yang nawala dun sa pagkaputol na yon ay hindi tuloy naintindihan kung saan ang pagkukunan ng batayan. Ang narinig ko na lang po doon ay Juan. Gumanon na lang po si Brad Eli. Ganun pa man, mga kaibigan, ay ituloy po natin at himay-himayin po natin ang mga sinalita ng ating Brad Eli, mga kaibigan. Yeah. At mga posibilidad na petsa ng pagkapanganak ng Panginoong Hesus ay yun pong kapanganakan ni Juan Bautista. Narinig po natin na ang pagkukunan daw niya ng batayan ay ang kapanganakan ni Juan Bautista. Ito naman po si Brad Esel, nagbabackground, nagse-second demotion. Tama daw. Pero pansinin po ninyo, napakaraming mali siyang isinagot. Bubuntot-buntot siya dun sa sinasabi ni Brad Eli, sumasagot siya, nagbabackground siya, kaso mali-mali naman. Kasi pagtapuhan natin kung kailan pinanganak si Juan at kung kailan siya ipinaglihi, makukuha natin kung kailan ipinaglihi at ipinanganak ang Panginoon Jesucristo. Makukuha daw natin kung kailan ipinanganak at ipinaglihi ang ating Panginoong Jesucristo. Ano kaya yun, mga kaibigan? Bakit makukuha natin? Diba haka lang niya yun?
Walang basehan. Kung sa iba ay hindi haka, yan ay sarili lamang niyang pangunawa, mga kaibigan. Kasi hinahanap niya. Hindi yan ibinigay ng Diyos sa kanya, kundi naghanap siya. Yan po ang katotohanan, mga kaibigan. Isa na po yan na nagpapatunay na si Brad Eli Soriano ay bulaan. Tuloy po natin ang video. Bakit po? Pinakita ko na sa inyo ang lead. Meron na po tayong lead. Si Juan Bautista po, anak ni Sacerdote Zacarias. Si Sacerdote Zacarias po, naglilingkod siya sa templo. Ang kanyang turno ay ang pulutong ni Abias. Siya po ay nasa 8 grupo. Bawat buwan, 2 grupo. No? Kaya kung nasa 8 grupo si Zacarias, ibig sabihin bawat buwan 2 grupo ay nasa 4 na buwan si Zacarias. Narinig po natin na si Zacarias ay nasa 8 grupo, na kung maglilingkod siya ay nasa 2 linggo ng 4 na buwan, mga kaibigan. Ngayon, hindi niya niliwanag kung ilang buwan ba si Zacarias na mababakante bago siya bumalik muli sa kanyang paglilingkod. Mga kababayan, napakaraming naniwala kay Brad Eli Soriano sa paliwanag niya na yan. Napakarami ng umaanib sa MCGI dahil magaling siyang magdugtong-dugtong ng mga kwento, makafabricate siya ng sarili niyang kwento na walang makakatutol na mas mahina sa kanya, mga kaibigan. Tandaan po natin, kung 12 buwan ang isang taon at 8 pangkat si Zacarias, hindi niya niliwanag kung ilang pangkat lahat sila na naglilingkod bilang saserdote, mga kaibigan. Ngayon, basta na lang siyang naglagay ng kwento niya, walang tumututol, kaya lumalabas na para siyang tama. Ngayon, mga kaibigan, nakita na natin ang mga mali na yan, kaya inilalabas natin at tinututulan natin. Ituloy po natin ang video. Para po sa mga hindi nakasubaybay doon po sa paliwanag ng ating kapatid Nelly tungkol sa turno ni Abias, na kung saan ay yun din ang sinusundan ng kanyang mga relatives gaya ni Zacarias, na si Zacarias ninuno niya kasi o tatay niya kasi si Abias, na kung saan si Abias ay meron pong turno na pangwalo siya sa bilang. Kaya ito yung pinapaliwanag ni Brother Eli, mga kaibigan, kasi hindi naman niya isinalaysay mabuti dito dahil hindi ito yung video na kung saan ay pinaliwanag niya ng mabuti, no? Sabi ni SL, mga kaibigan, hindi naman daw ito ang video kung saan ipinaliwanag niya ng mabuti. Hinahamon natin si SL TV na ilabas niya yung mas magandang video, mas magandang paliwanag ni Brad Eli. Ilabas niya, mga kaibigan, hindi yung ganyan. Papapaligoy-ligoy naman tong si SL TV. Ilabas mo, kaibigan, at tututulan natin. Tututulan ko yan. Tuloy po natin ang video. Kaya gusto ko lang bigyan ng lead
itong mga bago lang na nakasubaybay na si Abias po pangwalo sa turno, at kung ano po yung turno ni Abias pati yung kanyang mga magiging kasunod, yung magiging mga anak niya, kung ano yung nagiging turno ni Abias, ganun sila. Yun po yung sinusunod nila. Kaya ito yung sinasabi ni Brother Eli na si Zacarias ay pangwalo. Dahil si Abias pangwalo din dati. Yun po yung sinusunod nila, mga kapatid. Siya po ay nasa ikawalong grupo. Bawat buwan, 2 grupo. No? Kaya, kung nasa ikawalong grupo si Zacarias, ibig sabihin, bawat buwan, 2 grupo, ay nasa ika-4 na buwan si Zacarias Templo. Sa ika-4 na buwan ng taon. Ang ika-4 na buwan po ng taon sa kalendaryo Hebraiko ay ang buwan ng Tammuz. Tammuz. Ang buwan ng Tammuz po katumbas ng Hunyo at Hulyo. No? Ibig sabihin po, kung ikukumpara natin sa Roman calendar, yung Hebrew calendar, ang buwan ng Tammuz nag-uumpisa sa kalahatian ng Hunyo at nagtatapos sa kalahatian ng Hulyo. Mga kaibigan, 2 kalendaryo ang pinagkukumpara ni Brad Eli Soriano. Sa madalit sabi, mga kaibigan, sumusunod siya sa Roman calendar na ang ginagamit naman niya, na gamit-gamit ni Zacarias ay Hebrews calendar. Nakita mo, nasaan ang magaling na Soriano? Sinasabi ko na nga, sisirain ng Diyos ang talino niyan. Dito pa lang po, mga kaibigan, mali na. Ang ginagamit ni Zacarias na kalendaryo ay kalendaryo ng mga Hudyo. Pagkatapos si Soriano, inilalapat niya sa kalendaryo ng Romano. Mali po yan, kaibigan, kahit kailan, hindi magtatama iyan. Bakit? Magkaiba ang taon, magkaiba ang araw, magkaiba ang bilang ng araw ng isang taon, yang 2 na yan. Mga kababayan, sinong niloko niya? Di ba kayo? Subukin mo ninyong pag-aralan itong topic na ito ni Brad Eli Soriano. Mapapatunayan mismo ninyo na mali nga yun. Hindi magtatama ang bilang ng Hebrews calendar at saka Roman calendar. Ito pa, isa pa ninyong isipin, mga kaibigan. Yung kanyang ika-4 na buwan doon sa isang kalendaryo ay ika-6, kalagitnaan ng ika-6 at kalagitnaan ng ika-7 buwan sa Romans calendar. Hindi rin niya sinabi kung ilang grupo silang lahat sa buong isang taon, upang malaman natin kung ilang buwan na nakabakante si Zacarias, sapagkat tuwing maglilingkod siya ay 14 na araw lamang. Yan, mga kaibigan, ha? Pag-aralan ninyo yan, mga kaibigan. Kayong mga masyadong naniwala na at masyadong panatiko na sa mga aral ni Brad Eli, mga kaibigan. Ako po ay
naghahanap kung sino man ang titindig sa MCGI, haharapin ko. Ipaglaban ninyo, depensahan ninyo ang mga maling turo at sasabihin ko naman sa inyo ang mga tamang aral naman. Tuloy po natin ang video. Kaya, that will be for safe calculation. Ang TAMUS po, nag-uumpisa ng June 16, kalahatian ng June. Natatapos ng July 15. Yun po ang katumbas ng buwan ng TAMUS sa kalendaryo Romano. Doon po sa katapusan ng buwan ng Tammuz, doon umalis sa templo sa Arias para umuwi sa kanyang bahay kay Elizabeth. Bago umalis sa templo si Zacarias, sinabihan siya nung anghel, magbubuntis na ang asawa mo. Narinig na po natin ang salitang kasinungalingan, sapagkat walang nakasulat sa Biblia na magbubuntis na ang asawa mo. Wala pong nakasulat sa Biblia na yan, mga kaibigan. Kaya kung buhay sana ang Eli Soriano na iyan, hahamunin ko talaga, ilabas niya kung mayroon nga ba. Kung mayroon man siyang may labas, isa pa rin ang aking sasabihin na ang mga salin ng Biblia na ginagamit ni Brad Eli Soriano ay paiba-iba upang makalusot siya. Tandaan natin, mga kaibigan, maraming salin ng Biblia na mali ang pagkakasalin. Yan ang ginagamit nila upang makalusot sila. Dahil pagka maipit sa isang salin ng Biblia, pupunta siya sa isang salin upang makalusot. Tandaan natin yan, mga kaibigan. Tuloy po natin ang video. Yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, natawa pa nga yung iba ikaw man si Zacarias, sinabi ng anghel, magbubuntis na asawa mo. Inulit niya ulit, mga kaibigan. Sinabi daw ng anghel, magbubuntis na ang asawa mo. Suriin po ninyo ang Biblia, mga kaibigan. Wala po kayong mababasa na ganong salita na sinabi niya, mga kaibigan. Wala po. Kaya itong si Eli Soriano ay manluloko. Bakit ko nasabing manluloko, mga kaibigan? Patunayan ninyo na hindi manluloko siya sa pamamagitan ng salitang iyan. Maliwanag po, ha? Patunayan ninyo sa akin. Tuloy po natin ang video. Siguro pag uwi mo, hindi mo na palalampasin yun, no? Kaya kung umuwi siya ng 16 ng Hulyo lalabas, mag-uumpisang maglihi si Elizabeth 16 ng Hulyo. Yun kasi ang pag-alis niya sa templo, kasi nasa grupo siya ni Abias na naglilingkod sa templo mula July 1 hanggang July 15. Isa na namang kasinungalingan, mga kababayan. Bakit? Maglilingkod daw siya July 1 hanggang July 15 na yang buwan na yan ay ika-7 buwan ng Roman calendar. Nanggaling siya sa Hebrews calendar na ika-4 na buwan dahil ika-8 pangkat si Zacarias. Lumundag siya dahil yun daw ang katapat. Mali, mga kaibigan, mali. Magkaiba po yan.
sapagkat magkaibang kapanahunan ang pagkatuklas ng kalendaryong iyan. Magkaibang kapanahunan po. Ngayon ang ginawa niya, pinalundag niya sa Roman calendar. Yan po ang pangliligaw o panluloko ni Brad Eli Soriano. Kahit kayo po mismo ang magsuri, mga kaibigan, hindi magkapareho ang kalendaryong iyan. Ito naman si Esel ay panatiko, depensor ng Eli Soriano na iyan. Pareho daw sila o kaya tama daw lahat ang ginagawa ni Soriano. Kaya pati ang mga maling turo ng Soriano na yan ay kinokopya na lang niya kahit mali. Tuloy po natin ang video, mga kaibigan. Yun ang tiempo ni Zacarias bilang naglilingkod kasi bawat isang saserdote naglilingkod ng 15 días, 15 sila. Kaya bawat buwan, dalawa ang naglilingkod sa templo. Mula primero hanggang 15, yung isa. Tapos yung isa, 15 hanggang 30, yun ang pangalawa. Lalabas, bawat grupo ng saserdote, yun ang pinag-aralan natin noong nakaraan, no? Bawat grupo ng saserdote, sa isang buwan, dalawa sila. Kaya kung mag-uumpisa ka ng buwan ng Nisan, sa unang buwan ng Hebrew calendar, ang ikalawang buwan ay buwan ng Iyar, ang ikatlong buwan ay buwan ng Sivan, at ang ikaapat na buwan ay buwan ng Tammuz. Kung sa katapusan ng buwan ng Tammuz, July 15, tapos na si Zacarias, uwi na siya sa bahay. Bago siya umuwi, alam niya na, sabi nung anghel, dininig na ang panalangin mo, mabubuntis na, magdadalang tao na si Elizabeth. Wala namang possibility magbuntis si Elizabeth, kundi magsiping sila ni Zacarias. Mga kaibigan, napansin po natin na maganda ang pagdudugtong-dugtong, ang paraan niyang pagdudugtong-dugtongin yung kanyang kwento, mga kaibigan. Subalit, tututol ako dyan sapagkat si Zacarias ay hindi lamang isang araw na tumabi kay Elizabeth, sapagkat nung pag-uwi niya sa bahay ay wala nang gagawin si Zacarias, sapagkat siya ay isang pipi na, hindi na makapagsalita, mga kaibigan. Mula nung pag-uwi niya, siyempre magkasama na sila ni Elizabeth hanggang sa makapanganak si Elizabeth. Nakita nyo? Ninakawan kayo ni Eli Soriano ng salita ng Diyos. Mga kaibigan, mula nung pag-uwi ni Zacarias sa kanyang bahay, mula dun sa templo, magkasama na sila ni Elizabeth. Saan siya kumuha ng idea na naglihi kaagad si Elizabeth that following day na July 16? Saan? Samantalang magkasama na sila, hindi sila naghiwalay hanggat sa dalhin sa templo si Juan, yung anak na Juan. Doon lamang nakapagsalita si Zacarias, mga kaibigan. Pagkapanganak na, pagkatapos ng panganak si Juan, ay doon lamang nakapagsalita si Zacarias. Ano ang sinasabi ni Brad Eli, mga kaibigan? 16 daw ng July, naglihi na si Elizabeth.
Kasinungalingan na po yan, mga kababayan, sapagkat magkasama na sila. Silang mag-asawa ay magkasama na sila hanggang sa panahon na tutuliin ang batang si Juan. O yan na, mga kaibigan, ha. Kung meron tututol sa inyo, pwede natin pag-usapan ang bagay na yan. Ikaw, Esel, ang galing mo, kaibigan. Isa kang panatiko, depensor ng MCGI, depensor ni Eli Soriano. Tingnan natin ang galing mo. Kahit ikaw na lang, Esel, haharapin kita sa debate sa channel mo o kaya sa channel ko, pwede rin. Tuloy po natin ang video. Kaya magaganap yung pagsisiping nila, ikaw man, nahiwalay ka kay Elizabeth ng 15 araw, di mo nakikita. Matagal yun ang gustong magkaanak. Bago ka umuwi ng 16, alam mo na si Elizabeth ay manganganak dahil mabubuntis, sabi nung anghel, binalita. Matagal na nilang gusto magkaanak. Ako man si Zacarias, pag uwi mo man sa bahay, alam mo nang mabubuntis yung asawa mo, hindi mo napapalagpasin yung pagkakataon na yun dahil matagal na matagal, gusto mo na magkaanak. Kaya ang probability, nagsiping sila ni Elizabeth at 16. Narinig po natin, mga kaibigan, ang probability daw ay nagsiping si Zacarias at si Elizabeth ng July 16 sa kalendaryo ng Romano. Mahalay na pananalita, mga kaibigan. Wala sa katotohanan yung sinabi niyang nagsiping sila ng July 16. Bakit ko nasasabi yun, mga kaibigan? Palalo si Soriano na nagsasalita sa mga nangyari sa dalawa na yon na nagsiping daw. Hindi totoo yun, mga kaibigan. Walang katotohanan yun na July 16, eksaktong araw, nagsiping si Zacarias at si Elizabeth at nagpasimula na siyang maglihi. Kaya nagbilang-bilang na siya ng mga araw, mga buwan, kung kailan nanganak, at itinapat-tapat na niya sa mga petsa at saka mga buwan ng kalendaryong Romano na iyan ay aral na tinatawag sa Biblia na kasinungalingan sapagkat kanyang sariling haka-haka o kuro-kuro, sariling pangunawa. Yan po ang masasabi ko dyan kay Eli Soriano tungkol sa aral na ito, mga kaibigan. Yan na ang sinabi niyang nagsiping daw si Zacarias at Elizabeth ng July 16. Hindi po niya mapapatunayan iyan. Tandaan nyo yan, mga kaibigan. Ninanakawan lang kayo ng salita ng Diyos. Si Soriano ay magnanakaw ng salita ng Diyos. Yan po ang nababasa sa Ten Commandments. Huwag kang magnanakaw. Yan po, si Soriano ay magnanakaw. Para patunayan ninyo na hindi siya magnanakaw ng salita, kumpletuhin ninyo, mga kaibigan, kayong mga kaanib at mga tagasunod at mga naakay ni Brother Eli Soriano. Patunayan ninyo sa akin na hindi siya magnanakaw ng salita ng Diyos. Lalabanan ko kayo, mga kaibigan. Tuloy po natin ang video. Ng buwan ng Hulyo sa kalendaryo Romano. Nag-umpisang maglihi si Elizabeth at 16 ng Hulyo. Bibilang na tayo ngayon.
nung ika-6 na buwan niya ng buntis, doon naman pumunta yung Anghel Gabriel kay Maria na nagsabi kay Maria, magbubuntis ka, ipapanganak mo ang Kristo. Nung ika-6 na buwan ng pagkabuntis naman ni Elizabeth, basahin natin ang 1:25 ng Lucas. Ganito ang ginawa ng Panginoon sa akin sa mga araw nang ako'y tingnan niya upang alisin ang aking pagkaduhagi sa gitna ng mga tao. Nang ika-6 na buwan nga'y sinugo ng Diyos ang Anghel Gabriel sa isang bayan ng Galilea, ngalay Nazaret, sa isang dalagang mag-aasawa sa isang lalaki na ang kanyang ngalay Jose, sa angkan ni David, at Maria ang pangalan ng dalaga. Ano sinabi nung anghel sa kay Maria? Ika-6 na buwan na ng tiyan ni Elizabeth, dinalaw naman ni Anghel Gabriel si Maria doon sa kinatitirahan ni Maria. Sabi ngayon nung anghel kay Maria sa 1:31, basahin natin kapatid na Daniel. At narito, maglilihi ka sa iyong tiyan at manganganak ka ng isang lalaki at tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus. Ayan, nung sabihin nung anghel Gabriel na maglilihi si Maria, ika-6 na buwan na buntis ni Elizabeth. Si Anghel Gabriel din ang nagsabi kay Zacarias bago siya umalis sa templo na magbubuntis ang asawa niyang si Elizabeth. Yung ding anghel na yun ang nagbalita kay Maria. Kaya hindi tayo po pwedeng maligaw kasi ang nagsabing magbubuntis si Elizabeth na nanay ni Juan Bautista, asawa ni Zacarias, ay yung Anghel Gabriel. Siya rin ang nagsabi kay Maria nung 6 na buwan ng buntis si Elizabeth, siya nagsabi kay Maria na magbubuntis ka rin. Kaya nga lalabas po, mga kapatid, nang ipaglihi si Kristo, eksaktong 6 na buwan na si Juan Bautista sa tiyan. Kaya mas matanda si Juan Bautista ng 6 na buwan kay Kristo. Kung nag-umpisang maglihi si Elizabeth nang magsiping sila ni Zacarias, paglabas ni Zacarias sa templo, ay July 16, ang sinasabi ko na ngayon yung katumbas na sa kalendaryo Romano, yung kalendaryo natin. Kung July 16 nag-umpisang maglihi si Elizabeth. Mga kaibigan, dinadagdagan pa ni Eli Soriano ang kanyang kasinungalingan sapagkat kasasabi lang niya sa video niya na kung July 16 ay nag-umpisang maglihi si Elizabeth. Napansin po ba natin, mga kaibigan? Kung July 16 ang ginamit niyang salita, sa madalit sabi, mga kaibigan, ay hindi na siya sigurado. Maliwanag po, ha? Hindi na siya sigurado sapagkat ginamitan na niya ng word na kung. Yan po, mga kaibigan, ha? Na kung sakali na ipipilit pa ninyo na tama si Soriano sa paggagamit niya ng kung, ay nailigaw na nga kayo, mga kaibigan. Ituloy po natin ang video. No? Ang ika-6 na buwan ni Elizabeth, no? Ika-6 na buwan niya, umpisa ng July 16, papatakbo January 11. Yung Na 6 na buwan na si Zacarias.
Sumingit si Esel, si Zacarias daw. Wow. Si Juan Bautista sa tiyan. 6 na buwan ng buntis si Elizabeth. Si Elizabeth. Mag-uumpisa tayo ngayon, January 11 naman, maipaglilihing umpisa ang Panginoong Hesukristo. Yun. Kasi dun sa araw na yon, na ika-6 na buwang buntis ni Elizabeth, doon sinabi ng Anghel Gabriel din, na dumalaw una kay Elizabeth, dinalaw naman niya si Maria, na maglilihi na si Maria. So, ang possibility ng paglilihi ni Maria, January 11. Ang sabi po niya, mga kaibigan, ang possibility daw ng paglilihi ni Maria ay January 11. Isa na namang kasinungalingan, mga kaibigan. Bakit niya ginamitan ng possibility? Therefore, maaring hindi eksaktong ganong araw. Sinasabi niya, mga kaibigan, posible. Pero kung hindi nga, sipin niyo yan, mga kaibigan, ha? Possibility. Yung word niyang ginamit, mga kaibigan. Pag-aralan po ninyo yan, mga kaibigan, ha? Tuloy natin ang video. Kung kukwentahin mo, eto po ngayon, meron na tayong petsa. January 11, mag-uumpisang maglihi si Elizabeth. Maria. Sumingit na naman, kaibigan, si Esel. Si Elizabeth daw. Galing mo, Esel. Tuloy natin, kaibigan. Doon umpisang ipaglilihi si Kristo, January 11, ika-6 na buwan ng tiyan ni Elizabeth. Kaya, ang mga probable dates o maaaring malamang na petsa ng kapanganakan ni Juan Bautista ay Abril 1 hanggang Abril 21. Mga kaibigan, nadagdagan na naman ang kasinungalingan ni Brad Elisariano. Ang mga probable dates na ginamit niya. Bakit probable dates? Yan po, ha? Hindi siya sigurado, kaya probable. Pwedeng oo, pwedeng hindi. Pwedeng tama, pwedeng mali. Mga kaibigan, malayo na po sa katotohanan ang sinasabi niya tungkol sa kapanganakan ni Juan Bautista at saka kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Malayo na po. Subalit kung ating pakikinggan ang kanyang mga kwento at hindi natin pinag-aaralan mabuti, ay parang napakagaling at parang katotohanan, parang pawang katotohanan ang kanyang mga sinasabi, mga kaibigan. Dito, napapatunayan natin na ang kanyang ikinukwento ay nagiging alanganin. Kung alanganin siya at kinokontra niya yung mali ng Katolik, mas malala pa siya. Dahil kumukontra siya sa isa, mali rin naman pala siya. Yan po ang tindig namin, kaibigan. Mali siya sa itinuturo niya tungkol sa kapanganakan ng Panginoon Hesukristo.
Tuloy po natin ang video. Yeah. To allow 41 weeks and 2 days. From 40 weeks and 5 days, mag-a-allow tayo ng 41 weeks and 2 days. Yun ang mga petsa ng kapanganakan ni Juan Bautista. Primero ng Abril hanggang pwede siyang ipanganak hanggang at most ay 21 ng Abril. Ngayon, matanda siya ng 6 na buwan kay Kristo. Mag-uumpisa tayo sa Abril, bibilang pa tayo ng 6 na buwan mula Abril. Kaya ang possibility kung 6 na buwan siyang mas matanda kay Kristo, ibig sabihin kung pinanganak siya ng Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre, Oktubre. Kaya ang pinaka-posibleng kapanganakan ni Kristo, katapusang araw ng Setyembre o unang linggo ng Oktubre. Yun. Sabi ni Esel. Nako Esel. Yun. Wow ka Esel. Mali nga yung mga itinuturo na yan, sunod ka pa ng sunod, kaibigan. Narinig natin na sinabi ng Brother Eli Soriano na ang posibleng kapanganakan ng Panginoong Jesucristo ay, yan po mga kababayan, ang posibleng kapanganakan. Narinig po natin ang word niya na ginamit mga kaibigan. Ang posibleng kapanganakan. Mali po siya. Mali. Hindi sigurado kaibigan. Hindi siya sigurado. Sinong niloloko niya ngayon mga kaibigan ha? Siyempre, yung mga naniwala sa kanya. Tuloy po natin ang video. Kung i-consider natin yung 40 weeks and 5 days, ipapanganak si Kristo ng papatakbo ang kapanganakan ni Kristo mag-uumpisa sa September 29 hanggang October 5. Yun yung biblical na referensya, Wendell Talibong. Yun daw ang biblical na referensya. Esel. Yan ang alam mo. Biblical na referensya. Pero itong pagtutol ko na yan ay kuro-kuro, haka-haka lang ni Soriano. Tumindig ka at patunayan mong totoo yung sinasabi niya, o kaya ay alanganin siya. So, wala sa katotohanan. Maaring tama, maaring mali. Di ba ganun yon? Kaya ikaw, kaibigang Esel, hindi mo rin mapapatunayan na yan biblical. Nababasa nga sa Biblia yung kwento na yan. Kaso hindi ganon ang pagkakalagay niyan sa Biblia. Ninanakawan ka na ni Soriano ng salita ng Diyos, kaibigan. Tuloy po natin ang video. Hindi yung referensya mo ay sa video ni Brother Juban at saka sa video ni Brother Romel. So yun yung talagang eksakto na referensya galing sa Biblia. So maaari si Kristo ay naipanganak ayon sa ating kapatid Nelly at sa kanyang
paliwanag na biblical naman, mga kababayan, kapanipaniwala dahil nasa Biblia po, yung kanyang computation, maaaring si Kristo na ipanganak sa ating kalendaryo Romano na sinusunod sa September, last week of September o first week of October. Yan po yung biblical reference, Wendell Talibong. Hindi yung kwento-kwentong barbero na dahil walang snow doon sa Jerusalem, December 25, kaya yun, totoo na December 25 na. Sige nga, patunayan mo nga sa Biblia, Wendell Talibong, patunayan mo nga na December 25 na ipanganak ang Panginoong Jesucristo. Kundi ang naipanganak sa December 25, ayon sa kasaysayan, si Sol Invictus ang naipanganak sa December 25. Na yun yung ipinagdidiwang ng mga paganismo na inyo pong sinabayan. Dahil kayo dati ay paganismo, yun ang totoo, Wendell Talibong. Yan ang totoo. Ang Iglesia Katolika, nung hindi pa Iglesia Katolika ang pangalan dahil may mga lihim dyan sa istorya na yan, mga kababayan. And alam nyo, gaya yung sinabi ko dun sa larawan ni Maria, na kung saan po ay na may kalong-kalong na bata. Alam nyo kung saan nila kinuha yon? Doon po sa larawan o imahen ni Semiramis. Na si Semiramis, siya po yung ina o nanganak kay Sol Invictus. Yan ay sa kasaysayan. Hindi natin pinapatunayan yan, pero yan ay pinapatunayan ng kasaysayan, mga kababayan. Pero ganun pa man, sa Biblia, ang pinapatunayan niyang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo, although wala mang sinabing eksaktong buwan at eksaktong petsa, pero may posibilidad, ayon sa paliwanag ng ating kapatid na Eli, na galing naman sa Biblia, ay talagang nasa September, last week of September, first week of October. Nandun po yung talagang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo, mga kababayan. Pero ganun pa man, hindi naman po yun ang mahalaga. Kaya nga hindi sinabi ng Diyos dahil hindi naman mahalaga yung kapanganakan ng tao, mga kababayan, na dapat nating bigyan parangal o i-celebrate, no? Kasi hindi naman po tayo tutol na ang tao ay mag-celebrate sa kanyang birthday. Hindi natin tinututulan yan. Pero para sa Diyos, hindi naman po mahalaga sa Kanya kung hindi mo ipagdiwang yung kanyang kapanganakan. Kaya nga hindi niya sinabi kaya nga hindi niya nilantad Narinig na natin, mga kaibigan, mula mismo sa bibig ni Esel, na hindi inilantad ng Diyos ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit kaya, mga kaibigan? Sapagkat hindi totoong anak ni Maria ang ating Panginoong Jesucristo. Kung totoong anak ni Maria ang Panginoong Jesucristo, tiyak yun, meron sana siyang date ng kapanganakan, petsa ng kapanganakan, mga kaibigan. Alam nila kung ilan taon na ang mga tao noon. May kalendaryo na, mga kaibigan. Dito nalilito ang maraming mga ngaral sa buong daigdig, sapagkat pinipilit nilang hanapin kung kailan ipinanganak ang Panginoong Jesucristo. Wala pong makikita kahit sa history. Wala pong makikita. Sapagkat ang Panginoong Jesucristo ay bumabang galing sa langit. Yan po ay mapapag-usapan at maliliwanagan po tayo tungkol sa mga bagay na yan. Kaya nakasulat sa Biblia, mga kaibigan, ang bumaba
ay siya rin ang umakyat. Ano? Pag-aralan natin yan. Yan ang tindig namin. Kaya kayong lahat na mga religion na naniniwalang anak ni Maria ang Panginoong Hesukristo ay nailigaw na. Wala pong katotohanan yan. Isinulat ni Apostol Pablo sa Bagong Tipan. Saliksikin ninyo mga kaibigan. Tuloy po natin ang video. Mga kababayan, ito namang mga Iglesia Katolika, dahil practice nila yan, namanan nila yan doon po sa mga relatives nila, o ninuno nila, o anong tawag dyan mga kaibigan, na mga pagano, paganismo, hindi nila matanggal-tanggal yan, mga kababayan, sa kanilang isip. At yan yung ikinakalat nila sa mga tao na hindi po nagbabasa ng Biblia. Ito naman mga tao, pati yung mga ibang mga sekta, sunod ng sunod, hindi naman tinitignan, mga kababayan, kung yung kanilang ginagawa ay totoo. Miski man lang sana ginagawa nila, basta ipinapaliwanag man lang lamang po nila na ang katotohanan, yung ginagawa nila, tulad yung pailaw-ilaw na yan, nagpapailaw daw sila. Alam nyo, yung star. Sinabi mo, kaibigan Esel, sunod ng sunod. Di ba ikaw din, sunod ng sunod, di mo pinag-aaralan? Alam nyo kung kaninong logo yan, yung star, mga kababayan? Meron logo yan mayroong church kung saan ay ang logo niya ay star. Binaliktad lang yung star, mga kapatid. Ito, nakikita nyo naman. Yan po yung logo ng Church of Satan, star. Alam nyo, yung araw, alam nyo kung sinong may logo ng araw? Ito, tignan ninyo mga kababayan. Ito, Wendell Talibong. Kung sino ang sumasamba sa araw ay yung mga paganismo. Hindi mo mapapasinungalingan yan. Na ang mga paganismo, sumasamba sila sa araw. Kaya nga may bali-balita. Kaya ginawang yung Roman calendar daw ay yung pagsamba, ginawang Sunday dahil dun sa salitang sun, Sunday, araw ni Sol Invictus, sun. Dahil yung araw, yun po yung kanilang Diyos-Diyusan. Kaya yun yung sinasabi ng mga Sabadista na ang sumasamba sa Sunday, tatak ng Antikristo. Yun yung kanilang batayan naman, no, mga kapatid. Pero ang nagpauso kasi niyan, Iglesia Katolika yung nagpauso sa araw na yan tignan nyo ito. Si Maria, meron po siyang corona, parang araw. Wendell Talibong, parang araw. Meron din silang araw. Yan di ba araw yan? Simbolo ng araw yan, mga kapatid. Itong mga Katoliko, mga kababayan, kung magpalusot sila, parang totoo pero kung alam mo yung katotohanan, hindi ka matatangay, no? Hindi ka nila malilinlang. Pati nga yung Ten Commandments, mga kapatid. Alam nyo yung Ten Commandments? Alam nyo kung anong ginawa doon? Ito, panoorin natin mga kapatid ang video ng isang vlogger na kung saan ipinakita niya yung ginagawa po ng Iglesia Katolika na sinusubukan nilang tanggalin yung ikalawang utos. Na yung ikalawang utos, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan at huwag mong luluhuran. Panoorin natin yung isang vlogger na Amerikano.
This is not the correct commandment. The correct commandments are found in Exodus chapter 20. But always here in the Philippines, the correct number 2 is should be no idols. You shall not make anything idols, graven images, Diyosan idols. But the Catholics, they remove the idol one. This is so typical in the Philippines in front of the Catholic Church. For number 2, they have don't take God's name in vain. But the real second commandment is no idols, no graven images, and no idols. But they always remove So it. yan Brother Wendell, yan ang sagutin mo. But merong iglesia o meron kayong church o lugar na kung saan yung 10 utos ay tinanggal nyo yung ikalawa. Brother Wendell, sige nga, anong gusto nyong palabasin? Bakit nyo tinanggal, ba't tinanggal ng pare yung ikalawang utos? Ano dahilan? Ano yung gusto nyong palabasin doon? Alam nyo mga kapatid, ang mga pinaggagawa ng mga Iglesia Katolika, hindi po kapanipaniwala eh. Ang patunay nila na napanganak si Kristo December 25 dahil wala naman daw isno. Hindi naman po biblical yon. Dahil walang isno, tama na naipanganak na si Kristo sa December 25. Ay naku po, malayo naman yan, Brad Wendell, ano? Malayo naman po yan. Alam nyo mga kapatid, kung hindi po pinapatunayan ng Biblia, wag muna po tayo basta-basta maniwala, mga kababayan. Wag naman po tayo basta-basta maniwala sa mga kinakalat, lalong-lalo dito sa punto por punto. Naku, mga kababayan, ay... Sinabi mo, kaibigan Esel, sunod ng sunod. Di ba ikaw din, sunod ng sunod, di mo pinag-aaralan? Come forward, please. How shall we recognize you? Dahlia Deville. I know him And what it is it's an empowerment ritual that allows our members to identify either their real name or a pseudonym. It's how they want to be known in the Satanic Temple and in the greater Satanic community. And it's just it's an empowerment ritual. It's just for them to really, be able to express themselves without fear or repercussion or shame or anything. And then at the end of it, we'll give them a little black and verdict cross if they want on their forehead. So. How's it going? I can't give you my comments. That one was open. Oh my gosh, so cute. So ito po mga kababayan, bago po tayo magtapos, gusto ko lamang po basahin ito sa inyo sa unang 1 Kapitulo 5 sa versikulo 9. Ganito ang sinasabi ni John: kung tinatanggap natin ang patutuo ng mga tao, ay lalong dakila ang patutuo ng Diyos, sapagkat ito ang patutuo ng Diyos, sapagkat ito patutuo tungkol sa kanyang anak. Ang Diyos po ang nagpapatutuo kung ano po talaga ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Huwag po tayong maniwala sa mga kwento-kwento, lalong-lalo sa sinasabi ng mga taga-punto por punto. Kaibigang Esel, ano ang sabi mo? Huwag basta-basta paniwalaan. Sino mga kaibigan? Kasama ka ba doon o hindi? Malamang kasama ka rin. Dapat sabihin mo, katulad ng sinabi ni Soriano nung siya nangangaral, huwag kayong basta-basta maniwala sa akin, sabi ni Soriano. Suriin muna ninyo kung tama. Na kung may mali kayong matagpuan sa akin, umalis kayo. Ayan po mga salita ni Brother Eli na naririnig nung panahon. Ikaw, ganon din sana sabihin mo na kapag masumpungan ka ng mali, lumayas sila.
Ayan, kaibigan ha. Tuloy po natin ang video mo. Napakalayo po yung kanilang mga referensya. So maraming salamat po sa inyong lahat mga kaibigan. Sana po ay nagkaroon po kayo ng aral tungkol po sa banal na kasulatan dito sa ating programang Expose the Truth. Ang ganda po ng title ng programa niya, Expose the Truth. Napakaganda po mga kababayan. Ang title ng programa niya, yung paulo ng programa niya, Expose the Truth. Sana po, totoo nga. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa Panginoon. Amen.